Una nating makikilala si Michael Bryce, isang top-tier private bodyguard na may sarili niyang high-end protection service. Ang kanyang pinakahuling trabaho, bantayan ng isang international arms dealer na si Takashi Kurosawa. Maayos ang lahat, habang inihahatid ng kanyang team si Kurosawa papunta sa private jet nito. Walang sablay ang operasyon, nakasakay si Kurosawa sa eroplano ng ligtas. Ngunit ilang sandali pa'y bigla siyang tinamaan ng sniper. Isang perpektong trabaho na nauwi sa trahedya. Fast forward ng 2 taon, at si Bryce ay malayo na sa dating niyang anyo. Ngayon ay nakaupo sa isang sirang kotse, umiihi sa bote habang naghihintay ng panibagong kliyente. Ang dati niyang matagumpay na karera ay tuluyang bumagsak, at ngayon ay nagbabantay na lang siya ng mga maliliit na executive. Ang kanyang kliyente ngayon ay si Ginoong Cypher, isang negosyanteng sobra ang pag-iingat at kumbinsidong may mga gustong pumatay sa kanya. Pasensya na, kailangan ko siyang gawing ganoon. Pero hindi gaanong pinapansin ni Bryce ang mga takot ni Cypher. Nakalabas naman sila ng walang abala at napaisip si Cypher na baka nag-overreact lang siya. Ang hindi niya alam ay tinanggal na ni Bryce ang ilang mga hitmen bago pa man sila magkita. Habang palayo sila, biglang sumabog ang sasakyan ni Cypher. Patunay na totoo nga ang kanyang mga pangamba. Ngunit kalmado lang si Bryce, parang ordinaryo lang na araw sa trabaho. Samantala, sa Belarus dumating si Vladislav Dukovich, isang malupit na diktador, sa isang maliit na baryo kasama ang kanyang mga tauhan. Hinahanap nila si Professor Azimov, na umano'y nagkakalat ng mga kontragobyernong babasahin. Sa pagsiyasat nila sa bahay ni Azimov, natuklasan nilang may mga dokumentong nananawagan sa pagpapatalsik sa rehimen ni Dukovich. Sa unay nagpakita, si Dukovich ng kabaitan at nagtanong tungkol sa pamilya ni Azimov. Nang sabihin ng propesor na nasa bakasyon ang mga ito, dinala ng mga tauhan ng diktador ang kanyang asawa at anak. Sa halip na patayin si Azimov, pinanood sa kanya ni Dukovich kung paano niya brutal na pinatay ang kanyang pamilya, iniwang buhay si Azimov upang mabuhay sa sakit ng alaala. Balik sa kasalukuyan, si Azimov ay tumitestigo na ngayon laban kay Dukovich sa International Criminal Court. Ngunit dahil sa isang madulas na legal na galaw ng abogado ni Dukovich, itinapon ang kanyang testimonya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas ng korte, nagkakagulo ang mga galit na rallyista na humihingi ng hustisya para sa mga krimen ni Dukovich. Sa panig naman ng Interpol London, isang kilalang hitman na si Darius Kincaid ay inalok ng kasunduan. Tumestigo laban kay Dukovich kapalit ng full pardon ng kanyang asawa na si Sonia at isang sulat para sa pagpapagaan ng parusa sa kanyang sariling kaso. Sinubukan ng kanyang abogado na pagandahin pa ang deal pero hindi na nagatubili si Kincaid, agad siyang pumirma. Ngayon, kailangan na lang niyang mabuhay sa biyahe patungong Hague kung saan gaganapin ang paglilitis. Si Interpol Agent Amelia Roussel ang naatasang maghatid sa kanya pero hindi kumbinsido si Kincaid sa sinasabing seguridad. Binalaan niya ang lahat na halos lahat ng testigo laban kay Dukovich ay napatay na. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Kincaid, tiniyak ni NCA Agent Garrett na handa sila sa anumang pag-atake. Habang umaandar ang kanilang heavily guarded convoy, napansin ni Kincaid na delikado ang rutang tinatahak nila. Masyadong maraming matataas na gusali, perpektong lugar para sa isang ambush, at hindi nga siya nagkamali. Biglang sumabog ang isang nakaparadang sasakyan, pinataob ang sinasakyan ni Kincaid. Nagdatingan ang mga armadong lalaki at agad na nagpaulan ng bala. Sa loob ng van, palihim na nakuha ni Kincaid ang susi ng kanyang posas. Nagkagulo, isa-isang natumba ang mga ahente. Matagal na nakipaglaban si Garrett pero kalaunay binaril din. Nagsimula ng pasukin ng mga umatake ang van pero nagdesisyong magsanib puwersa sina Kincaid at Roussel. Lumabas silang magkasama, sabay putok ng mga baril. Pinatunayan ni Kincaid ang kanyang husay sa laban. Tinamaan siya sa binti, pero patuloy pa rin ang laban. Sinubukan niyang tumakas, pero tinutukan siya ni Roussel ng baril. Napagtanto nilang may mole sa loob ng Interpol, kaya dinala na lang siya ni Roussel sa isang safe house. Samantala, sa punong tanggapan ng Interpol, natanggap ni na Direktor Renata Casoria at Assistant Director Gene Faller ang balita tungkol sa ambush. Agad na nag-utos si Casoria ng dagdag na seguridad para kay Sonia dahil hinihinalang mayroong sumabutahe sa operasyon. Habang nakakulong si Sonia, nakatanggap siya ng tawag, si Kincaid ang nasa kabilang linya. Hindi siya natuwa, sinisisi si Kincaid sa kanyang pagkakakulong. Nangako si Kincaid na aayusin niya ang lahat, pinapaalalahanan si Sonia kung gaano niya ito kamahal. Sa safe house, tumawag si Roussel ng pabor sa kanyang ex, si Michael Bryce. Isinisisi, "Musangkin kahit maliit na gasgas sa buhay mo." Hindi natuwa si Bryce sa pagtawag ni Roussel.
Masama pa rin ang loob niya dahil sa nakaraan. Siniisi niya ito sa pagkamatay ni Kurosawa pero giit ni Russell, wala siyang kinalaman doon. Biglang naputol ang argumento nang lumabas si Kincaid. At sa unang pagkikita ng kanilang mga mata, agad silang nagkagulo. Pareho silang bihasa, patas, ang laban, hanggang sa himatayin si Kincaid dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Samantala, si Dukovic, na nakaligtas sa isang assassination attempt na nag-iwan ng peklat sa kanyang mukha, ay nakipagkita kay Fowler. Humihingi ng bayad si Fowler para sa pagtatraidor kay Kincaid, pero hindi natuwa si Dukovic. Imbes na pera, sinaksak niya ng pin ang kamay ni Fowler, isang babala. Hindi pa tapos ang kanilang kasunduan hanggat hindi patay si Kincaid. Bumalik tayo sa safe house, galit na galit si Bryce. Inilahad niya na 28 beses nang sinubukan siyang patayin ni Kincaid. Hindi siya makapaniwala na si Russell ay nagtatanggol sa taong tulad nito. Pero isa lang ang layunin ni Russell, makarating si Kincaid sa korte para tumestigo at pabagsakin si Dukovic. Gusto niyang si Bryce ang pumalit sa kanya sa pagbabantay, pero hindi interesado si Bryce. Upang makumbinsi siya, nangako si Russell na tutulungan siyang maibalik ang kanyang prestihiyosong AAA status. Kahit nag-aalinlangan, tinanong ni Bryce kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan. Kailan ba kita pinabayaan? Sagot ni Russell. Minsan na siyang sinungalingan nito, pero kung tatanggapin niya ang trabaho, maibabalik ang kanyang karera at hinding-hindi na niya kailangang makita si Russell muli. Samantala, minomonitor ni Casoria at Fowler ang sitwasyon nang may mapansin silang kahina-hinalang galaw sa isa sa kanilang mga safe house. Nagpadala agad ng team si Casoria para magsiyasat, pero palihim namang binigyan ni Fowler ng tip si Dukovic. Nagising si Kincaid, inis sa pangit na damit na pinasuot sa kanya ni Bryce. Bago pa sila muling magtalo, tumunog ang telepono. Alam ni Bryce ang Interpol protocol. Siguradong paparating na ang mga ahente. Sa parehong oras papalapit na rin ang mga bayarang tauhan ni Dukovic, armado hanggang ngipin. Naghanda si Bryce sa bakbakan at ipinaliwanag ang kanyang mahigpit na patakaran bilang bodyguard. Ako lagi ang unang dumadaan sa pinto. Paglabas nila, nakita nila agad ang dalawang armadong lalaki. Gusto ni Bryce na lumusot ng palihim pero sumugod agad si Kincaid at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga kalaban. Nagdatingan pa ang mga kalaban kaya napilitan si Bryce na lumaban. Nagputukan ng baril at kahit inis siya dahil baka umeksena ang mga pulis na gawa nilang patumbahin ang mga umatake. Dahil sa ingay, dumating ang SWAT at isang helicopter. Walang magawa kundi tumakbo pabalik sa loob ng gusali at makipagbarilan paakyat. Sa bubong, naghahanap si Bryce ng ligtas, nadaan pababa, pero tumalon lang si Kincaid pababa sa isang basurahan. Masakit ang bagsak pero ligtas. Ayaw ni Bryce ng pabigla-biglang galaw kaya dahan-dahan siyang bumaba. Nakaligtas sila at sumakay sa kotse ni Bryce. Habang umaandar, tinutokso ni Kincaid si Bryce tungkol sa sira-sirang sasakyan niya. Ni hindi ko yan nanakawin. Gumanti si Bryce, ipinaalala ang kriminal na nakaraan ni Kincaid, pero hindi pa tapos si Kincaid, ibinato niya kay Bryce ang bote ng ihi nito, reklamo pa sa bahong amoy ng loob ng kotse. Samantala, sa Interpol, pinipressure si Russell ni Casoria at Fowler matapos nilang makita sa surveillance footage na kasama nito sina Bryce at Kincaid habang umaalis sa safe house. Ipinagtanggol ni Russell ang sarili, iginiit na may traitor sa Interpol, pero hindi ito pinakinggan ni Casoria. Sinuspinde siya, kinuha ang baril at inalis sa misyon. Nangakong kakausapin ni Fowler si Casoria, pero sinabi niyang mula ngayon kailangan ng maging 100% tapat si Russell. Habang tumatakas, huminto sina Michael at Kincaid sa isang motel. Sinubukan ni Michael buksan ang kotse gamit ang lockpick, pero wala sa pasensya si Kincaid. Binasag na lang ang bintana. Habang bumibiyahe, nagtaka si Kincaid. Paano ka napunta sa ganito? Dati kang top-tier bodyguard? Sumagot si Michael. Ikaw? Paano ka nahuli ng Interpol elite assassin ka? Inamin ni Kincaid na distracted siya sa pag-ibig. Nasangkot sa aksidente ang kanyang asawa, kaya nagmamadali siyang pumunta sa ospital, pero dun siya inaresto. Inihalintulad niya ito sa sitwasyon ni Michael kay Russell, na baka iniwan siya nito dahil masyado siyang maingat. Pero iginiit ni Michael ang pag-iingat ang dahilan kung bakit buhay pa siya, umiling si Kincaid. Para sa kanya, hindi ganun gumagana ang buhay. Habang nasa motel, dumating ang mga tauhan ni Dukovic sa pangunguna ni Ivan. Pinilit ni Ivan ang clerk na ipakita ang security footage. Samantala, sina Michael at Kincaid ay lumihis sa kalsada para umiwas. Nang magpahinto si Kincaid para magbanyo kuno, tumakbo ito sa driver's seat at tinangkang iwanan si Michael. Pero agad siyang tinutukan ni Michael ng baril. Bago pa man siya makakilos, nagputukan na ang mga baril.
Gumanti sina Kincaid at Michael, nagtago habang sumabog ang kotse nila. Doon lang na-realize ni Michael na nasundan sila dahil nagnakaw ng cellphone si Kincaid mula sa isang patay na bayarang sundalo. Galit na galit si Michael. Ibinato niya ang susi kay Kincaid at nagbitiw sa pagiging yaya niya. Tinangkang kunin ang van ng mga kalaban pero tinamaan ito ng ligaw na bala mula sa nasusunog nilang sasakyan. Sumabog din ito. Wala na silang sasakyan, naglakad sila sa gitna ng bukid. Tinutukso ni Kincaid si Michael, sinasabing kaya niya ginagawa lahat, to ay para mabawi si Russell. Itinanggi ni Michael, pero halatang hindi kumbinsido si Kincaid. Nagpa-hitch sila sa isang bus. Puno ng madre. Samantala, si Dukovic ay nagpatupad na ng backup plan. Ayaw niyang pumalpak ito. Pagbaba ng bus, naguguluhan si Michael kung bakit hinahangaan ng mga tao si Kincaid kahit na mamamatay tao ito. Sagot ni Kincaid, may pagkakaiba ang pagpatay sa masama kumpara sa pagprotekta sa kanila. Habang sakay ng ferry, ibinahagi ni Kincaid ang kanyang unang kontrata. 16 taong gulang siya noon nang patayin niya ang lalaking pumatay sa isang itim na pastor sa kanilang bayan. Pagdating nila sa Amsterdam, dumiretso sila sa safe house kung saan may nakatagong mga armas si Michael. Sa The Hague, nagsimula na ang paglilitis kay Dukovic. Tinangkang ipabasura ng abogado ni Dukovic ang testimonya ni Kincaid, pero hindi pumayag ang mga hukom. Tumawag si Michael kay Russell para sabihing pinapatawad na niya ito. Pero galit siyang binabaan ng telepono. Samantala, nawala si Kincaid. Nagkalat na ang Interpol at mga tauhan ni Dukovic sa lungsod para siya'y hanapin. Pero si Kincaid, chill lang. Bumili ng sombrero at bulaklak. Nakita siya ni Michael na nagiiwan ng bulaklak sa may kulungan ni Sonia. Nang magtagpo muli sila, nagpasalamat si Kincaid kay Michael. Kailangan lang daw niyang maipadala ang regalo kay Sonia dahil matagal silang di magkikita. Naintindihan ni Michael. Ganon din daw siya dati kay Russell. Pero biglang ibinulgar ni Kincaid ang isang bomba. Ako ang pumatay kay Kurosawa, galit na galit si Michael. Sinuntok niya si Kincaid at umalis. Habang naglalasing si Michael, inambush naman si Kincaid. Gumanti siya ng putok at tumakas sakay ng tram. Kahit galit pa rin, hindi maatim ni Michael na mamatay si Kincaid. Sumakay siya ng bisikleta para habulin ito. Kinorner ni Kincaid ang isang bangka habang tuloy ang habulan at putukan. Hinabol ni Michael, nagpaputok pabalik. At napasabog ang isa sa mga humahabol na sasakyan. Pinaapoy ni Kincaid ang sasakyan ni Ivan gamit ang flare gun. May isa pang kalaban na magpapaputok ng rocket launcher pero pinutukan agad ito ni Michael. Nagkatinginan sila ni Kincaid saglit parang respeto. Pero natumba si Michael sa bisikleta at nahuli. Nagising siya sa isang basement. Tinutorture siya ni Goran, ang tagapagpatupad ni Dukovic, para malaman ang kinaroroonan ni Kincaid. Ngunit ngumiti lang si Michael. Nasa likod niyo lang siya. Hindi. Naniwala ang mga kalaban, hanggang sumugod si Kincaid may dalang smoke grenade. Pinabagsak ang mga bantay at iniligtas si Michael. Habang tumatakas, nagsorry si Kincaid kay Michael tungkol kay Kurosawa, alam niyang malaki ang sinira nito sa buhay ng kaibigan. May isang oras na lang bago ang testimonya ni Kincaid pero barado ng mga tao ni Dukovic ang lahat ng daan papunta sa Hague, ramdam ang panganib. Nagpalit sila ng sasakyan, isang minivan. Tumawag si Michael kay Russell para humingi ng tawad. At bago pa niya masabing mahal kita, inambush na naman sila. Nahulog sa sasakyan si Michael at napilitang tumakas sa subway habang si Kincaid ay patuloy na humarurot sa gitna ng putukan. Habang hinahabol, dumaan si Michael sa tren at sa isang kusina ng restaurant. Pinaputukan siya ni Ivan, kaya't napilitan siyang tumalon palabas ng bintana. Desperado na, pumasok siya sa isang hardware store at kumuha ng palakol. Nagharap sila ni Ivan sa isang brutal na labanan. Sa huli, nagamit ni Michael ang isang nail gun at tinapos si Ivan sa pamamagitan ng pagbaril nito sa ulo. Sakto namang dumating si Kincaid at sinundo si Michael. Tumakbo silang dalawa papuntang Hague. Habang magpapasya na ang hukom sa korte, biglang sumugod sina Kincaid at Michael. Ibinunyag ni Kincaid na ang pastor na kanyang ipinaghiganti noon ay sarili niyang ama. Ipinakita niya ang mga ebidensya. Mga larawan ng mga pinaslang na baryo na iniutos ni Dukovic. Samantala, natanggap ni Fowler ang isang text. Magbabayad ka sa kapalpakan mo. Alam na ni Dukovic na tapos na siya. Nagwala siya sa korte at kusang umamin sa kanyang mga krimen. Pumuslit palabas si Fowler, pero sinundan siya ni Russell. Inatake siya ni Fowler habang sa labas, isang truck na may kargang pampasabog ang bumangga sa korte at sumabog. Kinuha ni Dukovic ang baril at binaril si Kincaid, pero si Michael ang tinamaan. Sa kabila ng sugat, hiniling ni Michael kay Kincaid na tapusin na ang laban.
Tumakas sina Dukovic at ang kanyang mga bantay sa rooftop. Sinundan sila ni Kincaid, binaril si Dukovic sa braso, pero dumating ang isang helicopter at pinaulanan sila ng bala. Habang si Russell ay halos mawalan ng malay sa chokehold ni Failer sa huling lakas ni Michael, binaril niya si Failer sa braso. Tinapos ni Kincaid ang mga kalaban sa chopper, dahilan para ito'y sumabog at bumagsak. Binaril niya si Dukovic sa binti. Habang nagmamakaawa si Dukovic ng awa, tinadyakan siya ni Kincaid mula sa rooftop pababa sa crowd. Patay si Dukovic. Nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Lumapit si Kincaid kay Michael na halos wala ng lakas. Hinimok siya nitong tumakas na, pero tumanggi si Kincaid. Hihintayin daw niya ang paglaya ni Sonia. Habang inaalis si Michael ng mga autoridad, tinukso pa siya ni Kincaid tungkol kay Kurosawa sa huling pagkakataon. Ilang linggo ang lumipas, nakatakas, na si Kincaid sa kustodiya. Makikita siya at si Sonia masayang nagsasayaw ng mabagal sa isang bar habang may kaguluhan sa paligid nila. Parang walang nangyari, para sa kanila, isa lang itong ordinaryong araw. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and share my videos for more recaps. Hanggang sa muli, paalam.